Paano ba? 8 ugali na nagpapahirap sa buhay mo. Iwasan ang mga ito. Shoutout to Jovita Mikesh, Maribel Marsula, and Jeneline Valdez. Let's start the video. Ugali number 1. Walang maliwanag na layunin pagdating sa pinansyal na aspeto. Unang paraan para mapaunlad ang buhay mo ay ang pagkakaroon ng goals o target na nais mong makamit pagdating sa pananalapi. Paraan ito upang hindi malihis ang ating pag-iisip at hindi maging sunod-sunuran lamang sa uso. Sapagkat kapag hindi natin alam kung ano ang gusto o nais nating makamit, hindi mo malalaman ang target mo. Ang magiging resulta nito, hindi ka makakapaglaan ng oras para doon at hindi mo rin iyon magiging prioridad. Kumbaga, kung hindi mo alam kung magkano ang kinikita mo sa isang buwan, magkano ang kailangan mong gastusin sa isang buwan, kung sapat ba ang kita mo o dapat maghanap ka ng mas magandang trabaho, ay mababaon ka sa kalaunan sa utang. Lalong-lalo na kung mahilig kang makiuso. Kunyari yung mga kaibigan mo, mag-a-abroad, magta-travel sa ibang bansa. Mas kinawala kang ipon, bigla kang sasama kasi ayaw mong ma-FOMO, ayaw mong ma-left out. Paano na lang yan? Paano ka makakapagtabi ng pera? At para doon naman sa mga pangangailangan mo, kunyari, kailangan mo ng bagong laptop, kailangan mo maglipat sa mas maayos na tirahan. Dahil hindi mo ito plinano, hindi ka nakapagsubi at mapipilitan kang mangutang. Isa ito sa mga ugali na dapat mong maayos habang bata ka pa lang kasi mas humihirap ito habang tumatanda tayo. Ugali number 2 na dapat nating iwasan, ang maling pag-iisip na maaga pa para magsimulang mag-ipon. Lahat ng mga extra o kapag may spare kang kinikita, huwag ito gastusin agad-agad. Sa halip, ipunin mo na muna. Iprioridad ang pag-iipon ng pera at pag-iinvest ng excess na funds. Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa instant gratification. Kesyo, I deserve this, o kaya pinaghirapan ko naman ito. Gagastos tayo agad kesa maging masinop. Isang paraan kung saan pwede mo ilaan ang iyong pera ay kung ito ay i-invest mo para magkaroon ng ibang pagkukunan pagdating ng panahon. So, ang umpisa dapat meron kang 3 to 6 months minimum na emergency fund. Ito ay dapat nasa regular savings account o high yield savings account, yung madali mong madukot in case mawalan ka ng trabaho o di kaya ay meron kang kailangan bilhin na importante o may nagkasakit sa pamilya. 3 to 6 months, ideally up to 1 year. Anything in excess ay pwede mo nang i-invest. Ano ang mga posibleng investments? Pwede kang mag-invest katulad sa Pag-ibig MP2 na 7% ang balik kada taon at safe pa ang pera mo. Pwede ka rin mag-stock market na posible namang kumita ng mas malaki pero posible ring bumaba ang halaga ng pera mo. So dapat aralin mo lang ang mga investments mo. Pwede ka rin mag-invest sa isang negosyo. Ugali number 2, dapat, no, kasing aga na kaya mo, dapat mag-ipon ng emergency fund at magsimulang mag-invest. Ugali number 3, ginagawa mo lamang ito para sa pera. Kung naghahanap buhay ka lamang para sa pera, kahit gaano karami pa ang iyong kitain, ito ay hindi magiging sapat. Kahit ikaw na kasi ang may pinakamataas na sahod sa inyong kumpanya, makakaramdam ka pa rin ng parang kulang pa. Kung hindi man kulang ang salapi, kulang ang oras para enjoyin ang buhay. Totoo, mahalaga ang pera at kailangan natin ito para makabili ng pagkain, makabayad ng upa, kuryente, tubig at iba pa. Pero tandaan natin na iisa lang ang buhay natin at dapat masaya rin tayo. Huwag mong hayaan ang sarili na kontrolin ka ng pera. The more you pursue money, the more money will run away from you. So, dapat kapag pumili ka ng trabaho kung saan matututo ka din. At yung matututunan mo, baka balang araw, makakuha ka ng either mas magandang trabaho o di kaya ay makapagtayo ka ng sarili mong negosyo. Ugali number 4, pagsasawalang bahala sa mga utang. Kapag sandamakmak na ang problema sa mga bayarin at marami ng utang ang hindi mabayaran, ano ang karaniwang response natin dito? Tatakbuhan at kakalimutan na lamang ba natin ito? Kung iyan ang iyong nakasanayan,
posibleng hindi ka umunlad sa iyong buhay kasi balang araw, yung utang mo either lalaki ng sobra at mas malaki ang kailangan mong bayaran, or pag tinakbuhan mo ito, in the future, wala ka nang mauutangan dahil wala nang maniniwala sa'yo. Tandaan, walang problema ang hindi kayang solusyonan. Mahirap pero kesa talikuran mo ang iyong mga utang, harapin dapat ang mga ito. Wala namang hindi nakukuha sa magandang usapan. Isipin mo rin na habang tumatagal, ang mga interes sa iyong utang or load ay lumalaki at lumiliit ang ating mundo dahil sa dami ng mga taong ating pinagkakautangan. Ugali number 4. Pagsasawalang bahala sa mga utang. Ugali number 5. Pamumuhay ng higit sa iyong pinansyal na kakayahan. Pagkalipas ng pandemya at maluwag na ang mga travel restrictions, siguradong marami sa atin ay may plano na para magbakasyon at gawin ang mga bagay na nakasanayan natin noon para makahinga na rin sa wakas. Wala namang masama na mag-enjoy at bumili ng mga bagong kagamitan, pero siguraduhin muna na ang lifestyle mo ay naaayon sa iyong financial capacity. Mas maigi na tayo ay dapat mamuhay below our means, o dapat ang lifestyle natin ay simple lang o kaya'y mas mababa kesa sa ating kakayanang pinansyal. Ang hirap kasi kapag sumasabay tayo sa ibang mas malaki ang kinikita sa atin dahil napapagastos din tayo. At hindi natin namamalayan na umaabot na sa punto na nauubos ang pinagharapan nating savings. So mahirap mag-ipon kung may butas ang balde kung saan ka nag-iipon. Kaya ugaliin no, na yung sinubi mo, pahirapan mo ang sariling kunin ito. Merong mga tinatawag na mga easy investment plan, kunyari sa BDO, kung saan ang ipon mo ay ilalagay nila sa UITF na lumalago over time. So maaari mo doon ilagay ang ipon mo para hindi mo kaagad makuha ito oras na may gusto kang luho. Ugali number 6, kawalan ng pagpapahalaga sa pinaghirapang pera. Pagkatapos mong pag-isipan kung ano ang iyong mga goals sa buhay, ang pagbibigay halaga sa ating pinaghirapang pera ang magbibigay sa atin ng purpose at direksyon patungo sa target na nais nating makamit. Dito rin pumapasok ang disiplina at attitude kung paano mo ma-handle ang iyong pananalapi. Kaya kailangan, no, pag pinaghirapan natin ng pera ay gastusin natin ito ng wasto at ng wais kasi kung hindi, sayang naman lahat ng kapaguran natin. Tuwing may bibilin kang mahal na bagay o di kaya magbabakasyon ka at mahal ito, isipin mo kung ilang araw ang kapalit ng binibili mo. Kunyari, no, bumili ka ng bagong cellphone, nagkakahalagahang 100,000. Ilang buwan ng paghihirap, dugo at pawis mo yan. Kung sapat, no? Kunyari, 3 buwan, 4 na buwan na pinaghirapan mo yan. Kung worth it para sa'yo, sige, go. Pero kung na-realize mo na, wow, nagpakapagod ako ng 3 at 4 na buwan, tapos ang makukuha ko lang ay cellphone, yan, dyan ka na mag-isip-isip. Ugali number 7, kawalan ng disiplina sa pagbabudget. Sa madaling salita, mahalaga ang pagbabudget sapagkat tumutulong ito sa pagkokontrol at pagsubaybay sa iyong mga gastusin. Nang sa gayon, mas marami kang maitatabi at maiipon. Nakakatulong rin ito sa paggawa ng mga desisyong pinansyal, gaya ng pagkakaroon ng budget para sa mga emergency, pagbabayad ng utang at iba pang long-term financial goals. And ugali number 8, pagpili sa mga material na bagay kaysa sa pagpapaunlad ng sarili. Lahat ng bagay sa mundo ay masisira, mawawala, pero ang natutunan mo, ang mga na-experience mo, ay makakabuti, makakatulong at pwede mo ring maipapasa. Walang masama na bumili ng mga bagong kotse o mga ari-arian. Ngunit, mas bigyang pansin natin ang pag-improve o pagpapaunlad ng ating sariling kakayahan kaysa sa mga material na bagay. Isa sa mga magandang matutunan para mapaunlad ang sarili ay ang kaalaman sa pag-iinvest at pag-aaral ng financial education. Ugali number 8, pagpili sa mga material na bagay kaysa sa pagpapaunlad ng sarili. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below.
Maraming salamat and see you in our future videos.